Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mga panonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So bago ang lahat, Merry Christmas po. Bare months na guys. Hudyat na ng simula ng ating Kapaskuhan. Mula ngayon, September hanggang December 25. So spread love, not hate. So topic natin ngayon for today's reflection o ang ating pagninilayan. Ang mabuting tao ay hindi napipeke ang kanyang katauhan. Yan guys, ang ating pag-uusapan. Dahil ito'y produkto ng malalim na pananampalataya at pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, ito yung pinaka-pundasyon mo, nagiging matatag. Diba? Dahil sa pananampalataya mo ay nagiging mabuting tao ka. Sapagkat tayo, di ba? Kung hiwalay tayo sa Diyos, talaga namang mapapariwara tayo sa ating buhay. Kaya nga sabi sa 1, chapter 15 verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, yun ang sinasabi ng ating Panginoon Jesus na kailangan ay magkaroon talaga tayo ng relasyon. Di ba parang sa mag-asawa o mag-jowa, pag wala kayong relasyon sa isa't isa, magiging baliwala na ang lahat. Pero pag may relasyon kayo, may communication kayo, nagkikita kayo, may mga bagay kayo na napagkakasundo. Ganon din sa ating Panginoon Jesus, di ba? Pagka maganda yung relasyon natin, may ugnayan tayo sa Kanya, ay nagiging busila o sincere, nagiging totoo at walang halong kapekean ang pagiging mabuting tao natin sa pakikipagkapwa, tutulong, di ba? Lalo na sa ating mga magulang. Hindi ka kaya ng iba kasi guys, ganitong ginagawa. Nasasabi lang na Kristiyano, pero bihira akong magdasal, di ba? Hindi nagsisimba, nakakalimutan na yung pagiging Kristiyano. So, yun ang isang punto na kailangan may relasyon. Kasi kung wala kang relasyon, okay lang yung mga ganung bagay, di ba? Kumbaga, binabaliwala mo na lang yung dapat na sana ay para sa Diyos, di ba? So, minsan, tayong mga tao talagang guilty tayo na hanggang kailan kaya tayo magiging tapat, di ba, sa Diyos. Marami tayong unfaithful na ginagawa sa Diyos. Lahat tayo alas guilty dyan, di ba? Hindi tayo tapat sa ating mga magulang. Minsan, nagsisinungaling tayo, di ba? Hindi tayo tapat sa ating mga kapatid, sa ating mga asawa, di ba? At sa ating mga kapwa-tao. So, biiral, pagka mga ganung bagay na wala ang relasyon sa Diyos, ay hindi tayo nananatili. Kumbaga, yung ginagawa natin bilang isang Kristiyano ay pa bugsyo-bugsyo lang. Hindi siya solid talaga kung paano manampalataya at makapagrelasyon sa Diyos. Kasi nga, pagka wala tayong relasyon, guys, sabi niya, kung hindi ka mananatili sa akin, ibig sabihin, hiwalay tayo sa Diyos, gagawin mo na kung anong gusto mong gawin, di ba? Nagiging mayabang ka na, di ba? Wala ka nang pakialam sa kapwa-tao mo, hindi ka na nagiging matulungin, makasarili ka na, sakim ka na, yung mga bagay na hindi ka nananatili sa Diyos. Pero kung nananatili tayo sa Diyos, sigurado, lahat ng gagawin natin, hindi man perfecto guys, alam naman natin, walang perfecto sa atin, lahat tayo makasalanan. Pero at least, majority, at least 99%, diba? Nakakagawa tayo ng mabuti dahil ito'y busilak at walang kapekean. Kasi hindi mapipeke yun eh. Marami kasi tao siya mapagpanggap, diba? Pero sa kilos minsan, nakikita natin, diba? Kaya yung grasya ng Diyos, napakarami, na dapat sana'y natatanggap mo na. Pero bakit nadidelay? Dahil nga, hindi ka nananatili sa Diyos. Isang dahilan yan kung bakit yung pinakakaasam mo na panalangin. Di ba? Dahil pag may kailangan ka lang, doon ka lang nananalangin. Pag may kailangan ka lang, doon ka lang nagsisimba. So, ibig sabihin,
Dahil may kailangan ka, kaya ka lang lumalapit. Pero pag maayos ng kalagayan mo sa buhay mo, di ba? Magaan na ang lahat. Sobra-sobra ang pera mo, di ba? Kumikita ka ng malaki, wala ka ng pakialam. Di ba? Iniisip mo na diskarte mo yun. Walang ibang may gawa yun kundi ikaw. Hindi mo naisip na grasya yan nagmula sa Diyos. Kaya ka meron ka ng kalagayan. Kaya manatili po tayo, ano man ang estado ng ating buhay. Dumadaan man tayo sa mga matinding pagsubok, guys. Mabigat man ito, nakakapanghina man ito. Manatili tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Di ba? Na nandyan lang sa lagi, sa tabi natin. Huwag natin siyang hiwalay sa ating sarili. Dahil pag hiniwalay natin sa ating sarili, wala na nga. Talagang mapapariwara ka na dahil akala mo kaya mo lahat at may control ka sa lahat ng bagay na mangyayari sa iyo. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na malubhan ng karamdaman, problema sa pamilya, problema rin sa financial. Sabayan mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay manatili sa Diyos, anuman ang iyong kahilingan, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus ay tsak yun ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo pimanalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano-ano pang mga karamdamang bumabalot sa aming mga kapatid na nanonood sa aking vlog. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po, Lord, ang kanyang karamdaman. Yakapin ng maigpit para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa pamilyang nakakagulo, Lord, nakawatak-watak. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, umiira lang init ng ulo. Lord. Hilumin niyo po, hipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba at magkapatawaran sa isa't isa. Lalo-lalo na po, Lord, sa financial. Yung kapatid naming walang-wala, Lord, ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Iniisip pa, Lord, kung paano itatawid ang maghapon para sa kanilang pamilya. I-bless niyo po, Lord, ang kanilang hanap buhay para sa kanilang pangangailangan sa kanilang pamilya. So, ang lahat ng ito, hiniling namin sa matamis na pala natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan at aming mga kahinaan. Ang lahat ng ito, sa ngalan ng Jesus na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.